Welcome po muli dito sa programang Katotohanan at ako po'y nagagalak na kayo ay muling makasama mga kapatid at mga taga-subaybay. Ang kapayapaan po nawa ang sumaating lahat at samahan niyo po kami sa isa't kalahating oras na pagtalakay sa mga tanong na naipadala po sa atin. Siyempre kasama pa rin po natin ang ating partner dito sa programang ito sa katauhan po ni Pastor Melvin Hamura. Magandang hapon sa iyo, Pastor. Ayan, magandang hapon din sa iyo, Brother Johnson, at ganoon din po sa ating mga nakasubaybay po sa atin sa ating mga programa. Batiin ko na, Brother Johnson, yung ating mga kaibigan na talagang nakausap at nadalaw natin itong mga nakarang araw. Binabati ko po pala sila Sister Joy Nuska, isa po sa ating mga kapatid dito po sa Lancaster Church. At ganoon din po yung pamilya ni Nanay Sean, binabati po natin. Nabisita natin sila last time kasama yung kanyang anak na si Brother Christopher. At ganoon din yung kanyang kapatid na galing pa sa ibang bansa at nung mismong araw na yon ay papauwi din ng atin pong bansang Pilipinas. Ano po? Si Sister Cleope. Yan, kung tama po yung aking pagkakabigkas ng pangalan. At ganoon din po binabati natin si Sister Ami, si Sister Jocelyn Villarais, yung kanyang asawa. At ganoon din po yung ating pong mga leaders sa ating pong mga churches dito po sa General Trias 1 District. Minabati ko po kayo sa lahat po ng ating iglesia na nandyan. Ang Buena Vista Church, ang GRS, ang Maliksi, ang STI, at ganoon din po ang Alingaro Church at yung General Trias Central Church. Yan, binabati ko po kayo sa inyo pong pakikinig sa atin pong programa. At ganoon din po yung akin pong may bahay na patuloy na nakatutok at nanonood po sa ating pong programang ito. Binabati ko po kayo. At ganoon din, syempre, yung akin pong mga magulang na talagang sumusuporta rin sa atin pong programa. So yun po yung aking mga kapatid, mga kaibigan na talagang very supportive sa ganito pong klase ng ministry, Brother Johnson. Thank you, Pastor. At binabati natin yung ating mga walang sawang nag-aabang sa atin, yung ating mga televiewers nanonood sa GSAT. Ano po? At tayo po ay napapanood sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. At para po sa mga kaalaman ng mga nanonood ngayon sa social media, ipagbigay alam po ninyo sa inyong mga kamag-anakan sa probinsya na tayo po ay mapapanood sa ilang mga cable TV, mga kapatid. Ang GSAT Channel 33 ay nandyan po yung buong programa ng Hope Channel. Sa Sky Direct Channel 15 po yan ay available din po tayo. At yung local channel dito sa Metro Manila, tayo po ay nasa Channel 45. Samantala, dito po sa Baguio, Pangasinan, Nueva Ecija at Tarlac, tayo po ay Channel 44. Yan. Pwede niyo pong sabihin sa kanila na mag-tune in po sa kanilang mga television para mapanood yung marami po nating iba't ibang programa sa Hope Channel. Salamat po at gusto ko pong batiin itong mga nakatutok ngayon. Sila kapatid na MC Tibor, inabati po natin. Mr. Joy Katakis Noska, ayan. At ganoon din po si Brother Elijah Rifones, ayan. So, salamat po sa inyong panonood, mga kapatid. At pwede po kayong mag-post ng inyong mga comment dyan, ng tanong sa comment section para isama po natin sa ating mga tatalakayin. Samantalang ating pong topic ngayon ay mahalaga po ito. Hindi ko na po nilagay yung pangalan ng nag-request nito kasi ang dami po nila. Ito po ay nagkakaroon kasi ng kalituhan sa ating kapanahunan kaya ating pag-uusapan po itong tungkol sa sinful nature kasi hindi po naintindihan ito mabuti. Kaya nga, yung topic natin dyan, sinful nature versus sinful act. Kasi ang pag nakikita po natin, base sa aking mga nakakausap na
akala nila pareho lang po ito. So ating i-explain ayon sa Biblia, sa ating pong sa Adventist theology na hango din naman sa banal na kasulatan, yan po ay ating tatalakayin. Baka may pahabol ka dyan, Pastor. Ayan, so siguro ihabol ko rin pong batiin ito. Nakita ko lang ngayon na nakatutok sa YouTube si Sister Jerapil Santa Maria. Ayan, happy watching po. At dito rin from Boracay Island si Brother Ped de la Cruz. Yun nga. Ayan. So magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Na at ngayon po ay talagang maganda yung ating pag-aaralan, Brother Johnson. Yan, simulan na natin. At tayo po ay ngayon makarami. Bakit nga po ba kailangan natin mapag-usapan, Pastor, yung definition, yung tamang kahulugan ng salitang sinful nature? Kasi Yan. nakikita ko, ang dami pong post dito sa social media na kitang-kita po natin na iba ang pagkaunawa. Ang malungkot niyan ay mismong sa mga kasamahan po natin ay iba ang kanilang definition. Yun. Kaya dahil sa maling definition or understanding sa termino na ito, ay naiiba na ngayon yung interpretation doon sa mga kaugnay na mga topic may kinalaman sa kaligtasan dahil nga sa hindi na itama yung kahulugan ng term na sinful nature. Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang ito, Pastor? Ayan, maganda po yung ating magiging talakayan ngayon, Brother Johnson, at sa ating pong mga manonood. Kasi una sa lahat ay meron talagang kalituhan ang napakaraming mga tao pagdating po doon sa nature ng sin. Yeah. Kasi kadalasan po ang idea ng marami sa atin kapag sinabi nating kasalanan ay ito ay limitado lang doon sa gawa. Yun. Kumbaga para sa kanila, yung paglabag na ginagawa mo, yun lang yung exact definition ng sin. Nag-iisang definition. Opo. Ginagamit nga nila dyan madalas yung 1 John chapter 4, verse 3, Oo. na sinasabi doon na ang paglabag sa kautusan ay kasalanan at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan Yan or nga. lawlessness o transgression of the law. Pero kung titignan po natin mga kaibigan, ang kasalanan ay more than an act of transgression, Brother Johnson. Iyon. At Maganda. ito, kaya nga yung ating topic ngayon ay sinful nature versus simple acts or sinful deeds. Not necessary po na gusto nating paglabanin yung dalawa. Kasi ang totoo niyan, Brother Johnson, doon sa grupo ng mga LGT, ay pinaglalaban po nila ito. Sa katunayan po niyan, kung mapapanood niyo po yung last na discussion natin sa isang LGT proponent, talagang part ng kanyang presentation yung sinful nature versus, talagang nandun yan sa kanila, versus sinful deeds or simple acts o kaya naman ay versus sin as a choice. Yeah. Ganon yung kanilang ginagamit. Pero dito gusto natin makita para maging lumawak yung atin pong kaisipan mga kapatid, ay titignan natin na ang kasalanan ay more than an act of disobedience. Iyon. Ngayon, pag sinabi nating sinful nature, ibig sabihin po nito, ito ay yung likas. Ano po? Kumbaga, part ng ating human nature, tayo po ay makasalanan. Not necessary na gumagawa na tayo kaagad ng kasalanan, kundi part po ng ating nature yung pagiging makasalanan. In fact, mga kapatid, sa atin pong handbook of Seventh-day Adventist Theology, makikita po natin yan. Actually po, mga kapatid, nagdala po talaga ako ngayon ng una yung atin pong Seventh-day Adventist Fundamental Beliefs. So, ang isang Seventh-day Adventist, dapat lamang po na kapag yung ating understanding, yung ating teaching, dapat ay nakabase talaga sa kung ano yung belief ng church. Ano po, Tama, sapagkat ito po yung naglalaman ng position ng church. And then, nagdala rin po ako ng isa pang libro. Ito naman po yung handbook, kung makikita niyo po, Handbook of Seventh-day Adventist Theology. Ito po ay expound ng ating pong fundamental beliefs. So, ibig sabihin, mas pinalalim, mas theological yung approach na ginawa dyan para makita natin yung iba pang mga punto sa Biblia na merong malalim na pag-aaral. Ngayon, ano ba yung sinasabi ng ating mga standard references? Sabi po rito, sa ating pong handbook, sabi dyan,
yung biblical concept, basahin ko po the biblical concept of sin further portrays its complexity by describing it as a state. Ibig sabihin, kalagayan din siya, Brother Johnson. Oo nga. Hindi lamang siya yung act of disobedience, kundi kalagayan din siya. So, paano natin nasabi na ito ay kalagayan? So, babasahin po natin itong talata. Ito ay isa sa magandang talata na makikita natin magpapaunawa na ang kasalanan ay more than an act of disobedience. Sabi diyan sa Romans chapter 5 verse 18 to 19. Tignan po natin mga kapatid. Romans chapter 5 verse 18 to 19. Ayan. Babasahin po natin. Sabi diyan, kaya nga kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ika-aaring ganap ng buhay. Yeah. Verse 19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging matuwid. Pansinin niyo po ito mga kapatid, yung binabanggit diyan. Una sa verse 18, dahil sa offense ng isang tao, dahil sa kanyang pagsuway, yung hatol ay dumating sa lahat ng tao sa ipagdurusa. Imaginin mo, tayo, wala pa po tayong wala pa tayong committed sins. Pero yung hatol na paabot na sa lahat, Brother Johnson. At pag binaba natin doon sa may verse 19, ang sabi pa dyan, dahil sa disobedience, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, siyempre, alam naman natin, ang context po nito ay si Adan. Tama. Ano po? Sabi dyan, dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay ginawa. Ano po? Actually, sa English translation, ang nakalagay po dyan ay made sinners. Yon. Ano po, or dito sa Tagalog, naging mga kasalanan, pero sa Greek niyan ay ginawang makasalanan. Hindi lang siya talagang naging makasalanan, kundi yung naging nature na niya. Kasi pag sinabi nating ginawang makasalanan or naging makasalanan, wala pa po itong committed sins, Brother Walang Johnson. action. Wala pang action yung tao. Yun. Ibig sabihin, dahil sa kasalanan nung isa, Yan. yung ibang mga tao ngayon ay Naging makasalanan na. So, yun yung nagiging problema dito, Pastor. Opo. Kasi kahit na may nababasa tayong talata, pilit itong ninalabanan dahil nga sa mali ang understanding nung word na sinful or makasalanan. Ayan. Kasi yun ang Tagalog nung sinful eh. Makasalanan. So, kung hindi natin gagamitin yung biblical meaning at unawain natin sa ating sariling pagkaunawa yung word na Tama. makasalanan, gumagawa ng kasalanan. Yan. At doon ngayon nagkakaroon ng problema. Opo. Kaya pagka sinabing may sinful nature ka pa, lalo na pagkadating sa close of probation, nagkakaroon na ng kalituhan. Hindi nila matanggap ngayon na may sinful nature kasi hindi na rin magkakasala eh. Tama po yan. Therefore, wala na yung sinful nature. Yan. So, balik natin doon sa ating focus, Pastor. Kaya nga dito, Brother Johnson, at sa ating pong mga kaibigan, maliwanag po dito sa talatang ito na kahit wala pang nagagawang kasalanan ang tao, dahil sa kasalanan ni Adan, ang tao ay naging makasalanan. Iyon. Pag tinignan po natin yung tenses niyan sa Greek, yan po ay nasa passive at aorist tense. Ano po? Ibig sabihin, ito ay ginawa some point in past na meron siyang continuing effect sa panahon natin ngayon o sa panahon na isinulat ito ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, wala kang ginawang kasalanan doon, pero dahil siya ay nasa passive, ibig sabihin, hindi ikaw yung aktibong gumagawa, pero dahil sa ginawa ni Adan, apektado ka ngayon. Iyon. Kaya ikaw ay, ang sabi rito, ikaw ay makasalanan. Tama. Ano po? Kaya ngayon, pansinin niyo po yung sinasabi ni Ellen White. Possible na maipakita ko rin itong sinasabi ni Mrs. White. Sabi diyan, as a result of Adam's disobedience, sa resulta ng paglabag ni Adan, ang sabi ni Ellen White sa IHP, page 146, every human being, lahat, is a transgressor of the law. Yun. Sold under sin.
So dito maliwanag, Brother Johnson, na si Ellen White mismo ay nagsasabi na dahil sa disobedience ni Adan, lahat daw ay transgressor of the law. Wala ka pa namang nagagawang kasalanan. Iyon nga eh. Di ba? Yan laki yung problema. Kaya nga, isusog ko lang ito, Pastor, na nabasa ko ito sa Adventist Review na isang article ni Jerry Muscala. Yung meaning ng sinful nature, na sabi niya, sinful nature is the inherent inclination within every human being to rebel against God, to choose self over God, and to be prone to sin. It is not merely sinful behavior, but a corrupted condition of the human heart. So, hindi ito sinful behavior, hindi ito behavior, kundi nature. Yan. Dito ako hirap na hirap magpaliwanag sa mga nakakausap ko. Hindi talaga nila maintindihan na hindi ko mo may sinful nature ka, gumagawa ka na ng kasalanan. Kaya nga ang laki pong naging katatawanan sa kanila, yung Psalms 51 verse 5. May kasalanan na ba yung bata? Yan nga eh. Yun nga yung isang... Kasi nga hindi nila naintindihan yung... Yeah. Dito, ito po ay nasa... Marami naman tayong mababasa eh. Hindi naman basta-basta itong si Muscala, Pastor, na itong sinful ay nature ay hindi behavior. Yan. Hindi ito act of sinning. Yan po. At yan ay nasa lahat ng tao. Nasa sinapupunan pa lang, wala. Pero pag hindi na, nandun na. Pero kung hindi nila naintindihan, akala nila, may ginagawa ng kasalanan yung bata. Opo, yun na nga eh. Yun yung nagiging problema. Kasi kapag ang understanding mo lamang sa sin ay limited sa act of transgression, malilito talaga ang tao sa napakaraming mga talata. Gaya nga nung binanggit nyo, yung Psalms 51 verse 5. Pwede nga po nating i-flash ito sa ating screen para makita at mabasa rin po ng ating mga kapatid. But tignan po natin. Awit 51 verse 5. Tignan nyo po yung pagkakasabi noong talata. Maganda basahin siguro natin, Pastor, din mamaya yung NIV kasi andun mo yung word na sinful eh. Opo, maganda rin po yun. Mamaya, NIV. Pati nga po dun sa NLT, nandun din. Maganda rin po yung pagkakatranslate. 51, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. So dito may kita natin, kahit Tagalog, na si David ay inanyuan. Inanyuan. Sa kasamaan at sa kasalanan daw ay ipinaglihi. So kung may pakita po natin direct yung nasa NIV. Ayan o. Ayan. Maganda naman. Surely I was sinful at birth. At birth pa lang yan, Brother Johnson. Sinful from the time my mother conceived me. So ibig sabihin, magkakaroon ng problema kung behavior ang sinful nature sa kanila, lalabas na yung bata nga, hindi mo pwedeng tutulan ayon dyan. Nagkakasala na. Totoo. Pero hindi naman kasi ganun. Wala namang ginagawang kasalanan yung bata. So meron na siyang sinful kasi ang isa sa definition ng sinful ay ano daw po, mga kapatid? Yung sinful nature, ito ay likas o kalagayan ng tao na meron siyang tendency o pagkahilig gumawa ng kasalanan. Ito ay tendency to commit sin. Pag sabi ng tendency, hindi pa na yung ginagawa. Opo. Hindi pa ginagawa ng bata. Naroon na sa kanya ito. Yun yung ibig sabihin nito, Pastor. Opo. Tsaka, Brother Johnson, tama po yung sinabi nyo eh, na talagang ang ibig sabihin din po kasi ito, may tendency talaga ang tao. In fact, ginamit din po yan mga kaibigan ni Ellen G. White na yung word na yan, na meron tayong tendency sa paggawa ng kasalanan. Ano po? So, tignan po natin, babasahin ko po yung ibang mga sulat ni Mrs. White sa Great Controversy, page 505, paragraph 2. Ang sabi rito, God declares, I will put enmity. This enmity is not naturally entertained when man transgressed the divine law. His nature became evil. So sabi ni Ellen White, yung nature ng tao ay naging evil. At dito naman sa isang sulat pa ni Mrs. White sa Education, page 29, the result of the eating of the tree of knowledge of good and evil is manifest in every man's experience. There is in his nature a bent to evil. So kumbaga, kung nakatayo ka, nakabent kang ganyan. Nakahilig. Kaya mapapansin po natin mga kaibigan, mga kapatid,
ang tao, meron talaga tayong bent or inclination doon sa kasalanan. Doon yung hilig mo eh. Andun talaga. Doon ka nakahilig. Kung baga Opo. sa nakatayo ng ganyan, medyo nakaganito ka. Nakaroon yung kiling mo. Opo. Ito yung malaking tendency. Kaya nga, Brother Joseph, mapapansin natin kahit ang bata, walang magturo dyan na gumawa ng Tama. masama, gumawa ng hindi tama. Pero mapapansin natin, bakit ang mga bata ay natututo ng mga bagay na wala namang nagturo sa kanya? Minsan yung pagiging maramot o aagawin yung bagay na hindi sa kanya. So, ang punto rito, sapagkat lahat tayo, mga kapatid, pinanganak tayo na merong sinful nature, kaya naman tayo ay may hilig sa pagkakasala. At pinapatunayan niya ng napakaraming mga talata ng Biblia. Kasi sabi nga ng Bible sa atin, yung ating puso, corrupted po ito ng kasalanan. Ano po? Yan yung ito yung pinakamandaraya sa lahat. Kaya nga, maging ang ating Panginoong Yesus, sinabi din ng ating Panginoong Yesus na sa puso ng tao, nagmumula ang lahat ng kasamaan, lahat ng kasakiman. Wala pa sa action mo, hindi mo pa siya nagagawa, pero nag-uugat ito sa puso ng tao. Pansinin po natin sa Mark chapter 7, verse 21 to 23. Tignan po natin yung pagkakasabi ng ating Panginoong Yesus. Dito makikita natin na by nature yung ating mga puso ay corrupted dahil sa kasamaan. Mark chapter 7, verse 21 hanggang 23. Ayan. So anong pong pagkakasabi dyan? Sabi dyan, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagpatay sa kapwa-tao, mga pangangalon niya. 22. Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, pandaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. 23. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nangakakahawa sa tao. So dito, Brother Johnson, makikita natin talaga na kahit wala pa doon sa gawa mo, na-identify na meron talagang kasalanan sa Tama. puso pa lamang ng tao. Bakit? Sapagkat ang kasalanan, mga kapatid, ay nananahan po sa atin yan. Hindi lang yan yung panglabas. Yung paggawa mo ng kasalanan, resulta ng pagiging makasalanan mo by nature. Tingnan niyo po ito, itong Romans chapter 7, verse 18 hanggang 20. Basahin na po natin ito. Ito po yung isa sa mga talata na iniiwasan ng mga hindi naniniwala na meron sinful nature ang tao. Sabi diyan, sapagkat nalalaman ko na sa akin sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin. Datapwat, ang paggawa ng mabuti ay wala. 19. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Verse 20. Datapwat kung ang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. So, paano natin sasabihin na ang kasalanan lamang ay limitado sa paggawa, sa paglabag, kung ang kasalanan pala, sang-ayon sa talatang ito, ay nananahan sa atin? Kaya nga, Brother Johnson, ito yung mga bagay na dapat nating makita at maisang alang-alang, na kaya ang isang tao nakakagawa ng kasalanan at may hilig sa pagkakasala dahil una pa lamang ang puso niya ay corrupted dahil sa sinful nature na meron ang tao. Totoo, ito po'y choice ng tao, yung kanyang ginagawa. Pero yung puwersa ng kasalanan ay nasa sa kanya, kaya naman nakakagawa ang tao ng kasalanan, Brother Johnson. Ayan. Siguro isingit natin para isama na rin natin sa ating pong pagpapalalim na sa ating topic. Meron kasi comment dito si Brother Leonard Singki. At ating ipakita ito, direct kung makikita niyo po dyan. Sabi po niya kasi dito, sige. Wala ba? Ayan, pinisinin ko na dyan sa kanina. So, basahin ko na lang po.
yung kinoment niya rito. Yan, sinipi niya yung, eto, yan o, Letters and Manuscript, Volume 9, page 1. Okay? 2907. Ayun. So, ayan. 1 John 3:4, sabi niya, sin is the transgression of the law. Now, this is the only definition of sin in the whole Bible. So, ang malinaw po na nakasulat po dito, kapatid, ay yung 1 John 3:4 ay tumutukoy ito sa actual behavior ito, pastor. Sinful act. Hindi ito tumutukoy sa sinful nature. Okay? So ngayon sabi niya, ito daw yung only definition ng sin. Kaya nga pinag-uusapan natin dito, yung sinful act versus sinful nature. Ngayon, tama ba, pastor, na kay Ellen White ay ang tanging definition ng sin ay yung nasa 1 John 4:3? Ayan, actually, may binanggit talaga si Ellen G. White na ganong pangungusap. Pero tandaan po natin na dapat po nating unawain kung paano na Ellen G. White ginamit yung sentence Context. o yung context ng kanyang pangungusap. Kasi kung titignan po natin, mga kapatid, actually, ginamit ko rin ito doon sa presentation po na nagkaroon tayo ng maganda yan. discussion at pinaliwanag natin ito. Kasi una sa lahat, marami talaga ang mali ang pagkakagamit dito. Actually, nakasulat din po yan sa 9 LTMS, MS 10, 1894, na ang sabi rin dito, sin is the transgression of the law. Now, this is the only definition of sin in the whole Bible. So, sila, ini-insist ng marami na ito lang yung solely definition of sin. Kasi nga, nakasulat doon. Nakasulat kasi ron. Pero ang totoo niyan, sa Bible po, tignan po natin, Romans chapter 14, verse 23, meron pang ibang definition ng sin ang Biblia. At doon sa mga talatang binasa rin natin, pinag-aralan kanina, nakikita natin na hindi pa ginagawa Pero defined na as sin. At dito, tignan natin, Romans 14, verse 23. Sabi diyan, ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya at ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. So dito, Brother Johnson, makikita natin na anumang bagay na hindi sa pananampalataya, sabi ng Biblia ay kasalanan. Ngayon, tignan po natin, paano ginamit ni Ellen G. White yung Romans 14 verse 23. Kinote niya rin ito. Dito po sa Testimony, Volume 5, page 437, paragraph 2, ang sabi ni Ellen White ganito, without faith, it is impossible to please God. For whatsoever is not of faith is sin. So kinote ni Ellen White, the faith that is required is not a mere assent to doctrines. It is the faith that works by love and purifies the soul. Humility, weakness, and obedience are not faith, but they are the effects or fruit of faith. Pansinin natin kay Ellen White, ano man daw hindi sa pananampalataya, kasalanan, Brother Johnson. At sabi niya rito, yung humility, meekness, at obedience, hindi ito pananampalataya. So kung uunawain natin yung punto ni Ellen White, kahit ikaw ay sumusunod, gaya ng mga Pareseyo, kung hindi naman ito sa pananampalataya, maruming basahan yan. Kasalanan pa rin niya. Kasi imaginein mo, kung ang batayan mo lang ng pananampalataya at ng pagsunod ay yung sinusunod mo lang siya outwardly pero wala kang pananampalataya, hindi. Iyan po ay, sabi rito, whatsoever is not of faith is sin. Ginamit din po siya ni Ellen White. At isa pang bagay na gusto kong makita, kapag ang definition po natin sa kasalanan ay by choice lamang o kaya naman yung transgression sa law, ay napakarami pong mga bagay na atin pong dapat na i-consider at magkakaroon po tayo ng problema. So una, hanapin ko rito yung aking ginamit na ilang mga halimbawa. Ayan. Sabi ko nga dito sa aking ginawang presentation on, kung ang, sabi ni Ellen White sa MB 51, page 3,
It is not the greatness of the act of disobedience that constitutes sin. Ano daw sabi ni Ellen White? Hindi lamang daw yung kadakilaan ng disobedience ang binubuo ng kasalanan. Si Ellen White po nagsabi niyan. Yan. But the fact of variance from God's express will in the least particular. For this shows that there is yet communion between the soul and sin. The heart is divided in its service. There is a virtual denial of God, a rebellion against the laws of His government. So, yung rebellion, Brother Johnson, ito sa presentation ko, ginamit ko rin ito, ay isa rin po itong definition ng sin. Yung ikaw ay nagre-rebelde ka laban sa Diyos. Ngayon, sabi pa nga rito, ito yung problem kapag na-misinterpret natin sa Ellen G. White, kat sinabi natin na yun lamang yung definition ng sin. Kasi una, maraming statements sa Ellen G. White na ginagamit niya yung word na only. Pero ang totoo, meron pa pala siyang ibang naman, parang sa pinapakahulugan. Ano po? At dito nga, ang tawag ko nga rito, ito yung emphatic statement, hindi conclusive statement. Nabanggit mo yan dun sa Opo. Ang gusto nating ipunto, si Ellen White, gumagamit siya minsan ng mga salita na halimbawa na lamang ay hyperbolic statement o yung mga word na only para magbigay ng diin. Yeah. Emphatic po ito. Pero hindi po ito conclusive statement. Yun. Ibig sabihin, hindi niya kinukonclude or ikinakahon doon lamang. Kaya nga kanina, nabasa natin, ginamit din niya yung Romans chapter 14:23. Pansinin niyo po ito. Isa sa mga sample na pwede natin gamitin ay yung nasa Great Controversy, page 492, paragraph 2. Ang sabi rito, sabi niya rito, our only definition of sin is that given in the Word of God. Ito nga yun, transgression of the law. It is the outworking of a principle at war with the great law of love, which is the foundation of divine government. Sa statement na ito, yung word na only, gaya nung aking sinabi, ay to make an emphasis doon sa gravity ng kasalanan. Pero, kung titignan po natin, sabi nga rito, yung ibang mga sample na gusto nating gamitin ay etong nasa Review and Herald, January 29, 1884. Pansinin niyo po yung ginamit na Ellen White dito. Sabi rito, our lives are safe only when hid with Christ in God. So ginamit na Ellen White yung word na only, na tayo daw ay safe lamang kapag ang ating buhay ay nakatago kay Kristo. Pansinin niyo doon sa 1 TT 98, paragraph 1, sabi rito, the only safety now is to search for the truth as revealed in the Word of God. O as for hid treasure. So sa isang statement ni Ellen White, sabi niya, yung safety natin ngayon ay to search for the truth. Doon sa pagsisiyasat ng katotohanan. Pero sa isa, ang safety natin kapag ang buhay natin nakatago kay Kristo. Yeah. Isa pa, ang sabi naman dito sa CC 34, paragraph C, 6, there is only one safe way for any man. Meron lamang daw isang ligtas na daan para sa kahit kanino mang tao. And that is the way of obedience to a thus saith the Lord. So dito makikita natin, Brother Johnson, meron siyang tatlong pinapakahulugan kung paano ba natin mararanasan o paano ba tayo magiging safe. Una, kapag tayo nakatago kay Kristo. Pangalawa, kapag hinahanap natin ang katotohanan. Pangatlo, kapag tayo ay sumusunod sa mga bagay na nasusulat. So ang punto, bagamat tatlong magkakaiba yan, pero ginamit niya yung only sa bawat statement na yon. Hindi para magbigay ng conclusive statement na yun lamang yung gusto niyang sabihin na safe ka, kundi para magbigay ng emphasis. Same thing dito po sa binasa natin sa Great Controversy, page 492, paragraph 2. Kasi nga, maging dun sa binasa ko kanina sa MB 51:3, ang sabi dyan, it is not the greatness of the act of disobedience that constitutes sin. Hindi lamang daw pala yung paglabag sa utos, yung bumubuo sa kasalanan. Kasi maging sabi nga ni Ellen White, pag binasa pa po natin, maging yung makakalimutin. Sabi ni Ellen White, kasalanan din yun. Forgetfulness is a sin. Marami pa siyang binanggit. At marami rin po pong definition ang Bible patungkol sa kasalanan. Kaya nga,
maging yung kalagayan. At ito'y hindi natin mapapabulaanan kasi Psalms 51 verse 5, binasa natin kanina. Romans chapter 7 verse 20, ang kasalanan nananahan sa atin. Alang nga namang gumagawa or lumalabag yung nananahan sa'yo. Sino yon? Di ba? Nananahan pala siya sa'yo. So dito, Brother Johnson, makikita natin na ang Biblia, mas malawak ang pangunawa pagdating sa definition ng sin. Hindi lamang siya nakakonclude doon sa act of transgression. Okay. Meron po, yung pong binigay ni Brother, kasi sabi mo, meron siyang, pag ginamit niya isang salita, meron siyang binibigyan ng diin. Opo. Meron siyang Emphatic statement. Binibigyan ng emphasis. So, yung pong binigay na Brother Leonard na quotation, ay nakita ko po doon kung ano yung binibigyan ng diin ni Ellen White. At ito papakita ko po sa inyo. So, doon sa bandang itaas nun, bago yung statement na yon, ay ang binibigyan niya dito yung kahalagahan ng law. Yeah. Kung bakit niya binanggit yon. Kasi ang sabi po rito, God declares that He came not to destroy the law or the prophets. Yan, ginawa niya yung Matthew chapter 5 verse 17. Why? If God could have changed or altered one precept of the law to meet man in his fallen condition, Christ need not have left the royal courts. He need to have laid off his kingly crown and royal robe and yielded up his position as commander in the heavenly courts. He gave up all for our sakes. He became poor. Why? That we, through his poverty, might be made rich. That man should have another test of his loyalty and be brought back to obedience to the law of God. This infinite sacrifice was not to be made to immortalize sin. Tapos, binanggit na yung karugtong na kinote ni Brother Leonard na maiksi. Mahaba-haba yon. Pero ibig sabihin, kaya dinidin ni Mrs. White yon para ipakita ang kahalagahan ng law. Yan. Na pag hindi mo na ito sinunod, kasalanan yon. Pero hindi naman ibig sa... Yun, explain mo naman. Kung hindi ko may only, ay yun lang talaga ang definition. Kasi napatunayan naman natin na sa ibang sulat niya, ay hindi lang yun ang ibig sabihin ng kasalanan. Ayan. Kaya tama po yun, Brother Johnson. Ngayon, siguro sasabihin naman ng iba, bakit nung Sabado daw? Si Mark Pinley ay naglabas ng video niya about LGT. Alam niyo po, ito yung gusto nating makita. Yung nilabas po ni Pastor Mark Pinley, Brother Johnson, ay iba sa view ni Andreasen. Layo. Ano po, kasi ang pinanghahawakan ng mga LGT proponent ngayon ay yung view ni ML Andreasen. Samantala, siguro ginamit ni Pastor Mark Pinley yung term na LGT para ma-divert magmula sa ML Andreasen theology yung iba patungo doon sa tamang theology ng atin pong church. Kasi kay ML Andreasen, talagang ang pinakapunto niya dyan, yung vindication eh. Di ba? Na ang tao yung totally gagapi o magbibindicate sa pangalan ng Diyos, sa kautusan ng Diyos. Pero kay Mark Pinley, iba. Ano po, pati yung sinlessness, iba rin kay Mark Pinley. Tama. Yung theology ni Mark Pinley ay nakabase sa theology ng Seventh-day Adventist. Nakabase po dito sa Handbook of Seventh-day Adventist. Ano po, kaya nakikita ko, sabi ko, maganda rin yung kanyang ginawa. At the same time, madadivert ngayon yung isipan ng mga LGT proponent from ML Andreasen theology patungkol sa Seventh-day Adventist theology, Brother Johnson. Tama. Kaya ang ilan sa mga LGT proponents sa US, hindi po sila naglalaban ng ilang mga preacher na non-LGT. Kasi hindi sila ganun tama bang termino? Overacting. Yeah. Yung sobrang gigil ba? Tama. Hindi sila ganun hindi sila exaggerated sa puntong yon. Kaya hindi sila nagkakaroon ng problema. Dito lang po talaga sa atin, nasa Pilipinas, nagkaroon ng
ganitong panggigigil. Kaya sinasagot ho natin, mga kapatid, ng maayos naman para dumating tayo sa punto na magkaroon po tayo ng pagkakaisa. Kaya maganda yung ginawa ni Mark Felian. Actually, ang daming nag-ano sa akin eh. Ang daming nag-send po sa akin. So pinakinggan po natin. Kaya kahit na po yung ibang LGT, mga kapatid, hindi rin po sila nagkakaisa. Marami po hindi sumasang-ayon doon sa ilang tinuturo ni Emil Andreasin, lalo na yung makikipaglabang mag-isa yung tao na hindi makikialam ang Diyos. Napakahirap paniwalaan yun, Pastor. Tama. At yun ay nandun talaga kay Andreasin, mga kapatid. So ituloy natin, Pastor. Meron, magpapasok tayo, meron ka bang gustong ipunto dyan o meron tayong Ayan. insert na tanong? Kaya nga Siguro dito, dyan, Brother Johnson, ito yung mga bagay na gusto nating makita. Una, kapag sinabi po natin na ang kasalanan lamang ay defined as a transgression of the law, magiging invalid ngayon yung Psalms 51 verse 5. Na ang sabi doon, sabi ni David, I was born sinner, or I was born with sinful nature. Di ba? Pangalawa, yung binabanggit sa Romans chapter 7 na ang kasalanan ay nananahan sa atin, mai-invalid din yon. O kaya naman yung Romans chapter 5 verse 18 to 19 na dahil sa pagkakasala ni Adan, ang lahat ay naging makasalanan, ang lahat ay na-condemned or nahatulan. So may invalid yung mga yon. At pag sinabi nating act of disobedience lamang ang kasalanan, mai-invalid din, Brother Johnson, yung sinasabi ng Bible na ang kasalanan ay nagmumula sa puso. At saka yung dapat ay ano lang. yung kawalan ng pananampalataya. Oh, pati yung kawalan ng pananampalataya dun sa John chapter 16, di ba? Sabi ni Jesus, ang kasalanan nila yung hindi pagsampalataya sa akin. Yan. So, kumbaga ay malilimitahan. Nga. Kumbaga ay lagi mo na lang i-interpret, sabi dito, ang kasalanan nananahan sa akin. Wala pa naman akong ginagawa. At kung ipipilit Diba? naman, dahil may sinabi si Mrs. White, ang mangyayari, tama yung iba. Contradiction si Mrs. White sa Biblia. Oo, tama yon. Yun lang talaga ang pupuntahan nun. Ay hindi naman tayo papayag doon. Tama yon. Kaya dapat, lagi natin titignan, mga kaibigan, kung gusto nating i-harmonize yung sulat ni Mrs. White, dapat tignan natin muna yung overall theological understanding ng banal na kasulatan. Sapagkat ako'y naniniwala na ang theological framework ni Mrs. White ay hindi kokontra sa theology ng Biblia. Unless, kung gusto natin talagang ipunto na yun lamang talaga yung definition, magkakaroon nga talaga ng contradiction, Brother Johnson. So, Oo. mahirap po yun. Ano po? Magkakaroon talaga ng problema, mga kapatid. So, ipapasok ba natin yung tawag o tapusin muna natin ito? So, balikan siguro natin mamaya. Yung, nandyan po ba? Okay. Siguro, pagbigyan na siguro natin ito. Balikan na lang natin ito mamaya. Sana hindi malayo sa tinatalakay natin yung tanong. Okay lang. No problem. Balikan natin. Sige po, pasok po natin yung tumatawag para mapagbigyan po natin. Text po ata ito. Ay, ha? Text? Text po. O yun, malayo nga. O mamaya na lang po. Malalayo po tayo sa sa topic natin. Hindi pa natin So, iano po muna natin yung related, mga kapatid, sa ating pinag-uusapan para hindi nagkalat-kalat dahil hindi pa natin nabibigyan ito ng conclusion. Para doon sa kaalaman ng mga nahuling nagbukas o nanonood, tinatalakay po natin dito ay kung isa lang ang kasalanan, o isa kasi yun ang comment Ang pinag-uusapan po natin dito, ano yung kaibahan ng sinful nature at sinful acts. Yung pong behavior at doon sa nature. So naipaliwanag na po natin ng malinaw ayon sa Biblia. Meron po tayong mga quotations sa Spirit of Prophecy na yung nature, ito yung tendency, yung killing, yung madaling makagawa ang tao ng kasalanan. May sinful nature kahit hindi pa siya gumagawa nito. Tulad ng mga bata. Kasi nasa Biblia yun eh. Hindi naman pwedeng mali yung Bible.
Tama. na nasa sinapupunan, pinaglihin na. Hindi ho behavior yung tinutukoy doon, kundi kondisyon ng isang tao na pang-ambata pinanganak, doon talaga siya mapupunta, doon sa mas madali niyang magawa yung kasalanan. Pero hindi ibig sabihin na gumagawa na ng kasalanan yung bata. Kasi ako po yung nalulungkot nun, Pastor, na meron pong kinote. Actually, ako kinote ko din yan. So, naging katawa-tawa sa kanila. Pero inuunawa ko na lang na ayun ang problema. Kasi hindi po naiintindihan. Nagkakaroon tayo ng mas malawak na pangunawa kasi nga alam natin na hindi po nila naiintindihan po ng tama. Pag sinabing sinful nature, hindi po yan behavior. Yan po ay state or kalagayan. Kaya nga kahit may sinful nature ka, pwede kang hindi gumagawa ng kasalanan. Pero kung hindi ka gumagawa ng kasalanan, ay wala ka ng sinful nature. Yan ang problema dyan kasi kaya idinidiin yung stop sinning. Kahit mag-stop sinning ka, may sinful nature ka pa rin. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya nga, yung aspect, yung sinful nature, yung definition, inherited predisposition to sin. So yung sinful act naman, actual acts of disobedience to God. Yung scope po nito ay sa sinful nature, eternal, moral, and psychological. While yung sinful acts naman po, mga kapatid, ay external, observable, or actionable. Yung origin, fall of Adam and Eve, yung sinful nature, sa sinful acts naman ay choices made by humans. Ang accountability po nito, sinful nature, not personally guilt yet. Sa sinful acts, mga kapatid, personal moral responsibility. Sa scriptural basis naman, ito na yung Psalms 51 verse 5 at Romans chapter 5 verse 12. Yung sinful acts, mga kapatid, ay Romans 3:23. Lahat nagkasala. James 4:17. So, dapat hindi po tayo malito rito. Kaya, sana nakatulong ito, mga kapatid. Sige, Pastor, kung meron ka pang sabihin. Ito nga kaya nga gusto ko ring i-quote dito yung sinabi ni Ellen White. Pansinin niyo po mga kapatid sa Selected Messages, Book 3, sabi rito sa page 355, paragraph 4, sabi ni Mrs. White, we cannot say I am sinless. Hindi daw niya pwedeng sabihin na ako ay or siya ay sinless till this vile body is changed. Liban na lamang na yung katawang ito ay mabago. Basahin ko ng buo. We cannot say I am sinless till this vile body is changed and fashioned like unto his glorious body. But if we constantly seek to follow Jesus, the blessed hope is ours of standing before the throne of God, complete in Christ, robed in his righteousness and perfection. So dito makikita po natin na kaya nga hindi natin maklaim na sinless tayo hanggat hindi nababago yung katawan na ito na merong kasiraan. Kasi kahit na ikaw ay kahit na ano ang gawin mo, ay meron ka pa ring likas na kasalanan or yung sinful nature natin na tinatawag. Ngayon, bakit natin binabanggit ito? Mga kapatid, kaya po natin ito binabanggit sapagkat gusto nating makita na ang pagliligtas ng Diyos buo at kumpleto. Kasi kung ang kasalanan lamang ay dahil sa paggawa, actually ito yung danger, Brother Johnson, kasi sa kanila, dahil ang kasalanan ay yung act lamang ng transgression, pinanganak ang tao na neutral. Kung ang tao ay pinanganak niya na neutral, ibig sabihin dapat ay hindi siya, may panahon sa buhay niya na hindi siya nangangailangan ng tagapagligtas. Kasi nga, siya ay neutral. Pero hindi ganon. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin na from birth, mga kapatid, mula pa noong nagdaang panahon, ang ating kaligtasan ay masusumpungan sa ating Panginoon. Kaya nga sa atin, ang paniniwala ng Seventh-day Adventist, naniniwala tayo sa justification. Ibig sabihin ng justification, we are saved from the penalty of sin. Pangalawa, yung sanctification, we are being saved from the power of sin. Ibig sabihin, inililigtas tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya meron po tayong paniniwala na pagiging overcomer. Ibig sabihin,
habang tayo ay namumuhay, bagamat tayo ay merong sinful nature, po pwede tayong magtagumpay sa kasalanan. Hindi ibig Diba? sabihin ay hindi ka na magkakasala. Oo, tama yon. Pero pwede kang nagtatagumpay. Hindi kang gumagawa ng kasalanan, pero hindi ibig sabihin, hindi ka na pwedeng magkasala. Opo, yun nga po yung gusto nating sabihin. Ibig sabihin niya, nagtatagumpay tayo sa tulong ng Yes. ating Panginoon. Iyon. Pero it doesn't necessarily mean na ikaw ay hindi na talaga nakakagawa ng kasalanan. At itong sinful nature na ito, Pastor, na tinalakay natin na napakadaming batayan sa banal na kasulatan, hindi ito mawawala sa close of probation. Ayan. Mananatili ito. Kaya nga, nandoon yung takot, yung kabagabagan, kasi taglay ng tao ang sinful nature, pero hindi ibig sabihin, sa close of probation, gumagawa pa rin sila patuloy Ayan. ng kasalanan. Opo. Pero wag mo nang ituloy, kay may debate. Oo. Yun nga yung gusto nating sabihin. Kaya naman, wala pong punto ng buhay natin na hindi natin kakailanganin si Jesus. Tama, kahit nasa close of Kahit sa probation. close of probation, kailangan pa rin natin ang ating Yes. Panginoong Jesus. Kailangan ng tagapagligtas ng Kailangan tao. ng tao ang ating Panginoon. Ganon din ang presensya ng banal na Espiritu. Kaya nga yung Yo. pangatlo, yung glorification, Doon. we will be saved from the very power or presence ng kasalanan. So sa madaling Wala. salita, kumpleto yung atin pong aral ng Pagtuturo. Oh, doon na Aral ng mawawala kaligtasan. yung Pastor. Doon na mawawala yung sinful nature kasi mag-glorified na yung body Yan. ng mga maliligtas, yung from corruptible and to incorruptible. Yung may kasiraan patungo sa wala ng kasiraan. Doon pa lamang mawawala yung sinful nature. Ayan. Opo, kaya nga dito mga kaibigan, gusto nating sabihin na bagamat tayo o ikaw o ako, minsan tayo nadadapa, Yan. minsan tayo nagkakasala, huwag ka pong panghinaan, magpatuloy ka. Tama, kasi Diba? hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan. Hindi tayo nagtuturo na iiwanan tayo ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, ang matuwid matutumbayan ng 7 beses. Pero babangon. Yun ang kagandahan. 8 bisis babangon. Pero yung masama, pag nabuwal yan, wala na yan. Wala Mag-i-enjoy na yan sa kasalanan. Tama. Tayo, every time na ikaw ay nabubuwal, may Panginoon Correct. na babangon sa'yo. Kaya ito yung ito yung good news sa atin. Hindi yung sasabihin na hindi ka na magkakasala, dapat hindi ka na magkasala. Bakit? Kasi ang pangit dito, Brother Johnson, gamitin ko yung word na pangit kasi meron pong psychological studies na ginawa sa mga taong ganyan. Alam nyo yung book na yung God's Character and Okay. Last Generation, di ba? Yung ating pinopromote na book, pero inaayawan ng marami. Meron pong may chapter doon na ang section niya ay tungkol sa psychological effect noong mga taong pilit na ina-achieve yung sinless perfection sa lupa. Ang nauuwi sila saan? Discouragement. Si George Knight, yun ang testimony niya kasi naging paniniwala niya ba Totoo yan. dati yun? Na the more na iniisip niya, maging sinless siya, lalo siyang nalulugmo kasi hindi naman totoo na nagiging sinless siya. At ito malungkot, mga kapatid, huwag kayong magagalit. Tinan po yung mga nagpo-promote ng sinlessness. Ay, pasensya na po kayo, pero sana makita ko sa kanila yon. Yung pagiging malumanay, mabait, hindi ho nanunuligsa. Ay pati yung babae, Hindi na nanakot. napakasalbahe na. Oo. Wala nang galang. Ako, mga kapatid, ewan ko, hindi talaga ako maniwala. Siguro magpakita ho kayo ng sample sa behavior na talagang kapanipaniwala na tama nga doktrina nito. Pero baliktad kasi. Hindi niyo po mga kapatid, yung mga grupo ng LGT, wag ho kayong mag-ano sa akin na karapatan ko naman ito kasi naobserbahan ko. Yung grupo ng LGT, sila po yung matitindi. Hindi naman lahat kasi meron po akong isa roon na malumana, yung aking inaanak. Hindi naman siya ganun. Halos napaka-harsh po talaga nila mga kapatid. Pero tinuturo yung sinless perfection. Hindi ko alam kung ang understanding nila ay hindi kasalanan yun kasi hindi naman sila pumatay, hindi nagnakaw. Kasi nga, yun ang definition ng transgression. Baka iniisip nila, wala silang nilabag sa 10 utos. Kaya okay lang manlait, mang-alipusta, mang-insulto, pahiya yung tao. Hindi ko sigurado. Pero sana po ay makita nga ito sa mga katulad po nila. Ang katwiran nila dyan, si Jesus nga daw
nananaway, nagsasabi ng ganitong mga Hindi naman ganun bagay. eh. Pero ang Iba Panginoon, hindi ganon. Iba yung pagtutuwid ng Totoo, Panginoon. ang Panginoon may pag-ibig. Hindi siya nambubuli. May pagmamahal. Opo. Hindi siya nananakot. Tama. Di ba? Hindi niya tinatakot yung iba. Kaso yung iba, ang ginagawa, tatakutin talaga. At kumbaga, to the point, nabubulihin Kaya nga. sa mga posts at sa social media, which is napaka-foul noong ganong klaseng bagay, Brother Johnson. Okay, meron po ditong magandang comment paglilinaw si Eddie Wow. Sino kaya ito? Ang galing Eddie Wow. So, tama po bang sabihin ito? Direct kung nandyan, yan. Ito. Tama po ba sabihin na pwede maging sinless in terms of transgression of the law, pero may sinful nature pa rin? Siguro ang gusto ko lang pong ipunto ay parang pagkakatalo lang po ang pagkakatalo lang po ang debate over LGT sa mga nagdi-define ng mga salita. Ibig sabihin, meron kang sinful nature pero di ka gumagawa ng sins na pwedeng mag-condemn sa'yo. Tama po ba ito? Pakikorek na lang po. Salamat po, mga kapatid. Maganda yung maganda yung direction ng kanyang katanungan. At saka magandang ganitong mga tanong. Kasi ang sa Biblia, mga kapatid, ang tao, pwede naman talaga siyang maituring na perfect, sinless. Pero yan po ay relative. Ibig sabihin, as long as you are in Christ, kasi makasalanan tayo. Dahil sa tayo ay makasalanan, we are condemned talaga dahil sa ating kasalanan. Pero no ang tao nanampalataya, tayo po ay tinubos ng dugo ni Jesus, pinatawad yung ating mga kasalanan. Romans chapter 3 verse 24. Nakikita natin yan doon na hindi na itinuring or ibinilang yung ating mga nagdaang kasalanan. Dahil sa dugo ni Jesus, tayo po ay nalinis, tayo po ay nahugasan, tayo po ay sinuotan ng robe of righteousness ng ating Panginoong Hesus. Sa madaling salita, pinatawad ka, ikaw ay itinuring na hindi na nagkasala. So, in that sense, ikaw ay sinless. Ikaw ay perfect in Christ. Kasi inalis na sa iyo yung kasalanan. Dahil ibinihis ngayon sa iyo si Jesus. Yan yung dahilan kung bakit meron tayong justification at sanctification. Kasi yung magka-ugnayan hindi pwedeng paghiwalayin. Na-justified ka, ibinihis yung katuwiran ni Kristo, sinless yun, Pastor. So, sanctification, hindi ka nababalik doon sa kasalanan ginagawa mo. So, pwede talagang ituring na sinless, mga kapatid. Pero, yung sinful nature, Pastor, nananatili yun. Nananatili yun. Kaya maganda yung tanong ng isang kapatid, kahit sinless ka, kasi hindi ka gumagawa ng kasalanan, di mo na binalikan yon, pero sinful pa rin ang nature mo. Yon. Kaya nga dito, Brother Johnson, sa atin pong fundamental beliefs, maganda rin at dala natin. Sige. Isa sa mga example dito sa may page 139, ang title po nito ay The Experience of Justification. Ginamit ditong sample si Zechariah, doon sa kanyang vision, doon si Joshua, na siya ay nabibihisan ng maruming damit. At ang ginawa sa kanya, ang ginawa ng Panginoon, pinatanggal sa kanya yung kanyang maruming damit, ipinabihis sa kanya yung panibagong malinis na damit. Yun po ay nagre-represent doon sa, tawag rito ay robe of righteousness ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga rito, through justification by faith in Christ, His righteousness is imputed to us. Ano po yung kanyang katuwiran ay ibini sa atin. We are right with God because of Christ, our substitute. Kaya yung atin pong paniniwala dito po sa sinless perfection ay yun po, ito ay relative. Ibig sabihin, dahil kay Kristo. As long as you are in Christ. Pangalawa, na gusto kong makita po natin dito, ay yun pong sa may page 145. Medyo mahaba lang po ito. Pero dito, sabi rito sa atin ng ating fundamental beliefs, in the New Testament, perfect often denotes mature persons who have lived up to the best available life
and attain the potential of their spiritual, mental, and physical powers. Binanggit yung mga talata na pinagkuhanan. Believers are to be as perfect in their finite sphere, Christ said, as God is perfect in His infinite and absolute sphere. In God's sight, a perfect person is one whose heart and life are wholly surrendered to the worship and service of God, who is constantly growing in divine knowledge, who is, through God's grace, living up to all the light He has received while rejoicing in a life of victory. At pag binasa pa po natin ito, yung kanyang mga sample na ginamit, gaya ni Abraham, nila Noah, nila Job, hindi sila absolute sinless perfection yung binabanggit eh. Ang makikita natin sa kanila ay itinuring sila na mga banal, itinuring silang perfect or sinless dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. At kagaya ng ating binasa sa New Testament daw, kapag sinabi nating perfect, ay hindi ito nangangahulugan na sinless perfection, kundi ito ay more on maturity of faith. Isinabubuhay mo yung available light na natutunan mo, napakinggan mo, at napag-aralan mo, Brother Johnson. Yan. Ipasok ko natin. Yung pong nagtanong kanina, no? Sigurado pong sasagutin natin yun sa last part. Kasi medyo iba. Pero wag ko kayong mag-alala. Yung nagtanong kanina na pinakita sa screen sa atin, bibigyan natin ng daan yan po doon sa pinaka-last part. Ngayon, itong sinasabi po ni Brother Ronaldo Bragat, kapatid. Sabi po rito, dito pastor, sabi niya, excuse me, good evening mga brother. Tanong ko lang, mga brother, alam natin na si Kristo walang kasalanang nagawa. Ngunit siya ba ay kasali sa sinful nature? Ayan. Unique yung ating dyan, pastor. Sige, ikaw sumagot. Actually, dito para po doon sa nagtanong, totoo yan. Ang kalagayan ng ating Panginoong Jesus ay unique kaysa sa iba. Apo. Ano po? Sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ngayon, sabi nga rito sa kanyang katanungan, ay si Kristo ay walang kasalanang nagawa, ngunit siya ba ay kasali sa sinful nature? Ang ating pong Panginoon ay meron po siyang fallen nature. Ibig sabihin ay hindi po siya kagaya natin na may pagkiling sa kasalanan, pero yung ibang aspect, result ng kasalanan ay makikita po natin sa Kanya. Kaya nga sa ating pong fundamental beliefs at sa ating pong handbook, makikita natin na ang term diyan, si Kristo ay unique siya. Kumbaga, si Kristo po ay sinless. Ibig sabihin, walang bahid ng kasalanan, walang inclination sa pagkakasala, pero yung manifestation o yung bunga ng kasalanan, kagaya noong napapagod, nauuhaw, at iba pang mga ibinunga ng kasalanan ay makikita po natin sa kanyang buhay. Pero anumang bahid ng kasalanan, wala po siya. So, ibig sabihin, pastor, dito ay bibigyan naman natin ng kaibahan doon sa kalagayan ng ating Panginoon, yung sinful nature at saka yung human nature. Ayan. Yung nasa kanya, yung human nature. So, ibig sabihin, ang meron sa kanya, yung katawan or human nature, napapagod, nagugutom, nauuhaw, nasasaktan, nasusugatan, yun po yung human nature, mga kapatid. So, yun ang ibig sabihin. Kasi, kahit kay Mrs. White ay binabanggit niya po. Tsaka maganda to, Brother Johnson, dahil ito po talaga ay actually, medyo mahabang topic po ito. Siguro minsan, ito yung magiging focus ng ating study para talagang maiwasan natin yung maiba yung pagkaunawa sa ating Panginoong Yesus. So siguro minsan lalaanan po namin ito ng isang episode. Mag-request lang po kayo. May nakita akong pinakita sa screen ng ating director. Tingnan natin. Galing po kay Brother Patrick Gonzales. Ang sabi niya dito, ang mga sealed of the Holy Spirit sa latter rain at makakasama sa rapture sa langit sa loob ng 1,000 years ay may sinful nature o wala. So ang tinatanong niya, makakasama sa rapture sa langit. Sa bagay, nasagot na po natin ito kanina. Na kailan mawawala yung sinful nature, Ayan. Pastor? Pasagutin po natin yung ating fundamental belief. Ayan.
doon po sa katanungan na yon, may maganda pong sagot yung ating fundamental beliefs eh. Dito sa page 148, ang makikita niyo pong subtitle niya ay Glorification and Perfection. Okay. Sabi rito, some incorrectly believe that the ultimate perfection that glorification will bring is already available to humans. So, meron daw iba na mali yung paniniwala na yung ultimate perfection o yung sinless talagang, perfection, lubusang pagiging sakdal. matuwid or dito, sakdal, di ba? Ay available daw ngayon. Mali daw pala yon. Oo nga. Ayan. Mali yun, But, ha? Hindi yun tama, ha? Mali yun, eh. Hindi daw po yun tama. Sabi ng ating 28 fundamental beliefs. But Paul wrote near the end of his life, not that I have already attained or am already perfected, but I press on that I may lay the hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Kaya sabi rito, kung titingnan natin, sabi, hindi pa siya available ngayon, yung ultimate perfection, kundi sabi ni Paul, ay nagpapatuloy siya. Di ba? Nagpapatuloy siya ma-attain yung goal na yon. Kaya nga sabi sa sunod na paragraph, sanctification is a lifelong process. Yun. Perfection now, yung perfection daw ngayon, is ours only in Christ. But the ultimate, all-comprehensive transformation of our lives into the image of God will take place at the second advent. Ayun. Yan. Sa tingin ko, malinaw na siguro yon. Oo naman. Sabihin nyo lang, ulitin natin, pag hindi malinaw. Sila Enoch, Elijah, and Moses po ba ay mga sinless perfection or hindi? Sinless perfection. May tao yun, may kasalanan din yun, likas din yun makasalanan. Siguro, sige Pastor, ano yung pananaw mo tungkol dito? Opo, kasi si Enoch, Elijah, Moses, sabi naman sa atin kanina ng Romans chapter 5, verse 18 to 19, na dahil sa pagkakasala ni Adan ay ang lahat ay naging transgressor o ang lahat ay naging makasalanan. So sila po, yung kanila pong perfection, pagiging matuwid, ay relative po kay Kristo. Ibig sabihin, dahil sa kanilang pananampalataya, kaya nga sabi ng fundamental beliefs natin, our perfection now ay available dahil kay Kristo. Ganon din po sa kanila. Kasi ang sabi ng Ecclesiastes, walang taong matuwid na hindi nagkakasala. Ano po? So hindi po sila exempted doon. So sila rin po ay nagkasala, pero yung kanilang perfection, yung kanilang pagiging sakdal, kagaya ni Job, kagaya ni Abraham, kagaya ni Noah, ay relative sa atin pong Panginoong Jesus. Ayan. So, yun yung sagot. Yan, pwede pa. Marami pa tayong pwedeng ipaglingkod dito. So, sino pa? Pimimili po tayo rito, mga kapatid. Meron po akong mga tanong kaninang nakita rito. Yung ano po, ayan, sige. Tanong po mga bro, may pumatay ba kay... Natatawa ako dito eh, pero ang ganda nito, akong tutusin eh. May pumatay ba kay Kristo? Yan unang tanong. Pangalawa, makikita ba ng mga naligtas ang Diyos sa langit? So, alam natin mga kapatid, para lang magkaroon ng knowledge yung ito po ay naging controversial dahil po sa nabanggit na ni Pastor Ryan na walang pumatay kay Kristo. Kundi, ang punto ni Pastor Ryan doon, inoffer niya yung kanyang buhay. Kaya nga, may mga nakakausap din ako, sige, kung may pumatay, sino? Wala namang maituro. Kasi kung may mapamatay, sino? Alam niyo mga kapatid, binugbog na si Kristo. Matinding pananakit, hindi lang basta latigo yun eh.
talagang pag hinila yun na ano yung laman. Kasi may sima yung yung latigon na yon. Tinusok pa at yung bahagi ng katawan ng ating Panginoon tinusok, yun yung bubulwak yung dugo. Hindi pa rin siya namatay eh. Mm. Kung kailan siya namatay, nung inihabilin niya yung kanyang buhay sa Ama, doon siya namatay. Totoo yan. Kaya walang maituro eh. Sino bumatay kung may bumatay? Kasi ang karamihan kasi, nalilito sila doon sa binanggit ni Peter sa kanyang Oo discourse, nga. di ba? Sa Sige. kanyang pangangaral doon na eto si Kristo, yung aming pinapangaral na inyong pinatay. Ayun yung ano nila eh. Pero kung titignan po natin mga kapatid, kung titignan natin historically, totoo, may conspiracy na naganap. Ang mga Hudyo ay nagsabwatan, pinarusahan siya ng mga Roman soldiers. Pero hindi po sila yung may ultimate control doon sa nangyayari, kundi ang ating Panginoon po mismo ang nagbigay ng kanyang buhay. Pansinin niyo po, yung John chapter 10, verse 17 to 18. Tingnan po natin ha. John chapter 10, verse 17 to 18. Ano yung pagkakasabi ng ating Panginoong Yesus dito? John chapter 10, 17 to 18. Yan. Yan. Dahil dito'y sinisinta ko ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Anong ginawa ni Jesus? Ibinigay niya ang kanyang buhay upang kuning muli. Ayan, so sino may hindi nag-aalis sa akin ito? Anong sabi ni Jesus? Sino man daw ay hindi nag-aalis sa kanya nito, kundi kusa kong ibinibigay, may kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan din akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. So anong sabi ni Jesus? Siya mismo yung nag-alis ng kanyang buhay. So bagamat dito sa discourse ni Peter, ay yun yung kanyang sinabi. Kasi part ng kanyang preaching eh, para sabihin at ipadama doon sa mga tao na dahil sa kanilang kasalanan namatay ang ating Panginoong Yesus. Yun. Diba? Alam niyo po, yung kamatayan ni Jesus ay hindi lamang dahil siya ay pinapatay ng mga taong iyon, kundi dahil sa kanilang kasalanan. Dahil din sa ating mga kasalanan upang maging available yung kaligtasan sa ating lahat. Pero anong sabi ni Jesus? Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, siya yung kusang nag-alay, kusang nagbigay ng kanyang buhay. Ano po, kaya nakakalungkot na kasi alam niyo po, totoo, historically may ganyang pangyayari. Pinapako talaga siya. Pero theologically speaking, si Jesus mismo ang nagbigay ng kanyang buhay, Brother Johnson. Totoo yun. Kasi kung kaya lang siya namatay kasi may pumatay, ang pangit. Parang walang kwenta yung sabi na naparito ako para tubusin kayo sa aking kasalanan. Eh, ang problema rito, Pastor, di nagpakamatay siya, parang ganon. So wag ho natin gagawing parang pamimiluso po ang pag-o-offer ng ating Panginoon ng kanyang buhay sa atin. Hindi ho siya nagpakamatay. Sa bagay, sa Bisaya kasi, yung ibinigay niya yung kanyang buhay, ang Bisaya na Biblia, nagpakamatay. Nagpakamatay alang sa atin. So iba yung Tagalog sa Bisaya. Ibig po sabihin mga kapatid, ay ma-appreciate natin yung voluntary na pagkakaloob ng Panginoon ng kanyang buhay para tubusin tayo sa ating kasalanan. Nakaprapisi na yun na siya ay mamamatay. Pero wag ho natin gawing literal na may pumatay sa kanya. Marami bumugbog sa kanya. Pero ito nga yung hinahanap ko, Pastor. Sino doon? Hindi maituro eh. Sino doon yung pumatay sa kanya? Kung may nakapatay. Wala kang pwedeng ituro kasi yung mga lahat ng lumatigo sa kanya, umulo sa kanya, hindi pa rin nila napatay eh. O kailan siya namatay? Nung ihabilin niya yung kanyang espiritu sa Ama. Doon nalagot ang kanyang hininga. So wala nga nakapatay sa kanya. Kung literal, Pastor, ang pag-uusapan dapat yung tusukin ng gano'n. Patay. O yun, pwede yun. Kaso hindi pa rin namatay eh. Ayun, so kung ipipilit niya ron nakapatay, turo nga po ninyo kung sino ron. Ano ba yun? Kapahudyo, Romano, o isa sa kawal? Wala po talagang may ituturo, Pastor? Kaya nga
kumbaga sa batas natin, ang tawag diyan ay accomplices by consent. Kumbaga, Correct. accomplice sila, pero hindi sila yung ultimate na kumuha ng buhay ng ating Panginoon. Kundi ang ating Panginoon pa rin ang nagbigay ng kanyang buhay. Kasi Mas sabi niya, masarap, ano? mas matibay yung statement ni Tama. Jesus. Mm. So, at yun, nakikita po natin yung huling yugto ng kanilang buhay na talagang grabe yung kanyang pinagdadaanan at nanalangin siya na naganap na. Ibig sabihin, katuparan po yon ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay. Kasi pag sabihin, may nakapatay sa kanya, wala na yung kwenta, yung pag-aalay ng kanyang buhay. Tama. Kasi mabuti lang may pumatay sa kanya. Kung wala, patay tayo. Patay tayo dyan. Tayo. Kung walang pumatay sa kanya, ay patay tayo. Hindi tayo matutubo sa kasalan. Buti na lang may pumatay. Ganon ang kalalabasan nun, mga kapatid. So nasa prophecy yun. Kahit na yung pagbubugbog sa kanya ay nasa prophecy yun. Nasa chapter 53 ng Isaiah yun. Sabi po dito ni Brother Patrick, sa labanan po ng katwiran sa pagitan ng LGT versus mainstream Adventist, ay ano po ba ang tamang active advice na dapat natin sundin? May mga talata. Siguro Paano po ito kung advice yung na-reconcile? hinihingi, ibigay natin yung advice. Sige. Actually, maganda rin siguro itong mga talatang ito. Pero sa atin po, ang gusto ko pong ipakita ay una, meron pong counsel na ibinigay ang ating propetisa na si Ellen White patungkol po sa mga tao na meron pong ibang mga aral. Ano po? At sabi nga rito, gusto ko makita yung binabanggit po sa ating tawag rito ay sa sulat niya at maging sa atin pong church manual. Ayan. Sabi rito, sabi ni Ellen White ay ganito. Ayan. Sabi niya ay, hanapin ko lang yung mismong statement. Meron kasi marami ako rito pero meron Sige. siyang ito. Sabi rito, sa Testimony, Volume 9, page 260, sabi niya rito, ito po yung nasa atin ding pong church manual. Sabi rito, I have often been instructed by the Lord Yan. that Ganda no yan. man's judgment should be surrendered to the judgment of any other man. Yeah, So, oo. kumbaga, wala daw dapat na hatol ng isang tao ang isusuko natin sa hatol ng isang tao. Oh. Never should the mind of one man or the minds of a few men be regarded as sufficient in wisdom and power to control the work and to say what plans shall be followed. Ganda yan. But when in a general conference, the judgment of the brethren assembled from all parts of the field is exercised, private independence and private judgment must not be stubbornly maintained, but surrendered. Yun. Di ba sabi ni Brother Maganda. Johnson, no? Kapag daw yung isa, o kahit nga grupo pa yan, hindi yan sapat na basihan. Kundi ang sabi rito, kapag ang General Conference, assembly sa bawat parts ng field sa buong mundo ay nagsama-sama at pinag-aralan yung bagay na aral na yon, dapat yung private interpretation mo ay isusuko mo. Hindi yung sabi rito, wag matigas ang ulo. Di ba? Wag matigas na yung Don't ulo. be stubbornly maintain. Yeah? Wag mong matigasin yung ulo mo at manatili ka ron, di ba? Kaso, tuloy-tuloy. Opo, at saka ito pa. Sabi pa sa ating church manual, testing new light. Ayan. O ito muna. Ito po yung nasa Church Manual 2022, page 124 to 125. The church confers no right to any pastor, elder, or other person to make the pulpit a forum for advocating disputed points of doctrine or church procedure. So, kapag meron kang doktrina na iba na itinuturo na hindi pa naman talaga yan ay napag-aralan o talagang pinopromote ng church, huwag mong gagamitin yung pulpito. Ito pa, testing new light. Members, mga miyembro, who think they have new light, kapag ang iniisip mo may bago kang liwanag, contrary to the established views of the church, should seek counsel from the responsible leaders. Kapag meron daw tayong member, may ibang aral na kontra sa ating fundamental beliefs o kontra dito sa atin pong handbook, ano sabi dyan? Should seek counsel from responsible leaders. Tuloy ko yung basa, sabi ni Ellen White.
There are 1,000 temptations in disguise, prepared for those who have the light of truth. And the only safety for any of us is in receiving no new doctrine. Mas ligtas ka, mas safe ka pag hindi ka tatanggap ng bagong doktrina. Sabi ni Ellen White, no new interpretation of the scriptures without first submitting it to the brethren of experience. Kumbaga, nagsosolo ka, hindi mo pa nga ipine-present sa mga kapatid. Yan. Lay it before them in a humble, teachable spirit, with earnest prayer, and if they see, pag nakita nila, if they see no light in it, yield to their judgment. For in the multitude of counselors, there is safety. Yan. Yeah. Alam niyo, Pastor, maganda yung sinasabi mo kasi in-apply po yan sa maraming mga lumabas po sa atin. Lalo na yung isang nabasa ko po dyan, yung Davidian Seventh Adventist, na talagang tinawag si Victor Houghton para i-present at sagutin. At nakita po nila talaga ang mga problema. Actually, ganun din naman yung nangyari dyan sa doktrina ng last generation, na nakita po nila na hindi talaga akma at hindi dapat tanggapin sa loob ng iglesia. Kung babalikan po natin yung kasaysayan ng Seventh Adventist, mga kapatid, nung lumalago na ito, ay may binanggit kahit na pismo yung ating propetisa na wag pinag-iingat, may payo. O basahin ko nga lang ito. May payo po si Mrs. White tungkol po dito. Sabi niya, we have the old landmarks of truth, experience and duty to point out the way. Yet every power of darkness will be brought to bear an effort to confuse us. If possible, sabi niya, if I will not write more of this strain. So ibig sabihin, yung may binabanggit na old landmarks, at itong old landmarks sa panahon nila noon, Pastor, ay ito po yung mga 5 pangunahin landmark. Kaya nga sabi po niya rito, I call to mind nothing more than can come under the head of the old landmarks. All this cry about changing the old landmarks is all imaginary. So ibig sabihin, sa panahon ni Mrs. White, anumang sigaw tungkol sa pagbabago ng old landmarks ay magiging haka-haka. At ang old landmarks na yan sa panahon nila ay noong dumating po yung 1872, mga kapatid, ay doon po nagkaroon ng, sabi po rito, as Adventism grew, no biblical truth came to light. In 1872, a pamphlet was printed entitled A Declaration of the Fundamental Principles, Thought, and Practice by the Seventh-day Adventist. So, ito po ay, kaya nagkaroon ng fundamental beliefs para maisa. Ito po yung mga Kaya kung titingnan po ninyo, ito, nilecture ko po ito, no? First Official Fundamental Beliefs, 1980. At sabi po rito, ito po yung 27 fundamental beliefs. Yan, for the very first time, the Seventh Adventist Church formally adopted the 27 fundamental beliefs as a denominational doctrine document. Kung makikita po natin, yung purpose po rito ay to unite the faith of the global church and officially affirms the core teaching of the Seventh Adventist Church. Kasi lumalawak mo na po yung Seventh Adventist. At ang sumunod ay clarification of faith. Ano po, mga kapatid? Unity of the church globally. So kaya sabi po dito, with the church present in over 200 countries, there is a need to a clear and united statement of faith to serve a guide for teaching evangelism and leadership at every level of the church. So ibig sabihin, anong payo? Pumunta tayo dyan. Yung pastor, pakitaas mo nga yan. Ito po. Ito natin basahin. Ayan. Para magkaroon ng unity. Kaya po meron pong hindi po suwasang-ayon sa amin, hindi po ito ang binabasa eh. Pero lahat po kami na nagbabasa dyan, mga kapatid, pare-pareho kami ng statement. Yeah. Hindi po pwedeng madali na maintindihin yan eh. Actually, yan mas pinagaan pa nga yung English nito eh. tapos pinalawak pa doon sa Seventh Adventist, Handbook of Seventh Adventist. Ito po. So, kung ang payo, yan. Yan lang, mga kapatid. At ang payo din sa atin, huwag natin gagawing primary basis ng doctrine, yung sulat ni Mrs. White. Kasi siya mismo, pastor, ayaw niya. Ayaw ni Mrs. White na yun. Kaya meron ding iba kasi yun ang kanilang batayan. Tama. At akala po nila, yun ang ating laman ng ating fundamental beliefs, akala na spirit of prophecy. So, yan, pastor.
Kaya nga dito, maganda po mga kapatid, yung payo ng ating church manual, na ano man yung bagong lights na sa tingin mo ay bago, isubmit mo muna. And then pag-aralan, kapag nakita ng mga men's of experience na walang liwanag doon, pasakop tayo. Dahil sa karamihan ng mga counselors, magbibigay ng counsel, meron pong karunungan doon sa bagay na yon. Ano po? So, minsan, siguro may mga doktrina o pinaniniwalaan, mga preconceived understanding na naniniwalaan noon, pero for the sake ng katotohanan at ng advice ni Ellen White, maganda kung ano yung makita ng church na view, ayun yung ating panghawakan. Kaya nga mapapansin natin, sa ating fundamental beliefs, hindi binanggit yung last generation theology. Oo nga. Sa handbook, hindi rin siya binanggit, hindi siya pinopromote. At saka doon sa binasa mo kayo na pastor, mula daw sa pag-iisip ng isang tao o ng iilang tao. Huwag kong patigas ang ulo na panghawakan natin yun. Kailangan ay yung dumaan at pinag-usapan. Kasi sayang naman yung representative ng iba't ibang mga lugar, mga English ang pinadala. Kung ang masusunod lang ay yung thinking lang ng isang tao o judgment ng ilang tao. Kaya nga kung kahit ilan sila doon, hindi naman na-approve kasi sinuri naman yan. Wala naman tayong hindi sinuri. Kaya nga may mga sagot yung ating mga leader sa lahat ng mga issue. Hindi po tayo nagkulang mga kapatid. Huwag tayong maniwala. Kung hindi ko mo Adventist, yun na yun. Meron po tayong mainstream. Kaya nga maganda yung gamit ni Brother Patrick, mainstream. Yan. Sige, panghuling salita, Pastor. Tsaka yun nga, actually ako, ang ginagamit ko na dyan ngayon, Adventist theology para mas specific. Pero sa atin pong sa ating handbook, talagang yun po, nakalagay rin po dito na itong aklat na ito ay naglalaman ng mainstream theology ng atin pong, ito, sabi rito, babasahin ko, what is presented here is broadly representative of mainstream Adventist theology and biblical scholarship as they are practiced throughout the world Adventist Church. Ito yung practice, ito yung pinaniniwala ng Seventh-day Adventist throughout the world. Minsan, nakala natin ay kung ano lang yung tinuturo ng ibang mga nasa online kasi yun lang ang napapanood natin. Pero sa whole church throughout the world ay hindi po yun. Yan, paki-screenshot na lang po ito mga kapatid, itong apat na ito. Yan, ito po yung pangunahin ko bakit mayroon tayong fundamental beliefs. One, clarification of faith. Pangalawa, unity of the church globally. Letter C, protection against false doctrines. At last ay foundation for teaching and ministry. So ito po mga kapatid, yan, magandang panghuling tanong, payo. Pero wala na po tayong oras kasi mga kapatid. So, parang may yung nagtanong na isa kanina pala, no? Nako, yan ang bang sinasabi ko. Yun lang topic natin next. Next na live. Pasensya na po mga kapatid. Hindi na umabot. Naghanap ako kanina ng ipapasok na pero kasi puro related ang nailagay Okay lang, hindi naman po mawawala yon. So tayo po ay dumako sa ating prayer request. Salamat po sa inyo mga kapatid, At pasensya na po doon sa mga ADD na nanonood. Hindi po talaga kayo makaka-relate doon kasi iba po yung medyo malalim pong pag-uusap ito. Father Nas Benedicto. So, sorry muna.